Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Weak Hero Class 1 na napalabas noong 2022. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang eksena sa isang high school student na tinatawag na si Yon. Siya ang pinakamatalinong estudyante sa kanyang silid-aralan. Siya ay may reserba at introvert na personalidad. Araw-araw, halos lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-aaral. Wala siyang kaibigan sa school. Kinasusuklaman siya ng mga kaklase niya dahil masyado siyang matalino. Dahil wala siyang kaibigan, walang gumagalang sa kanya sa paaralan sa kabila ng kanyang magagandang tagumpay. Sa kabaligtaran, ang kanyang kaklase na tinatawag na Yangbin ay iginagalang. Nang makatanggap si Sion ng parangal bilang unang nagwagi sa isang kompetisyon sa matematika, walang pumalakpak. Ngunit nang makatanggap si Yangbin ng parangal bilang ikatlong pwesto, nagpalakpakan ang buong klase. Si Yangbin ay isang manggugulo sa kanyang klase, ngunit siya ay tahimik na matalino. Maraming estudyante sa classroom nila na binubuli niya at ng grupo niya. Nambubuli din sila at ninakawan ng pera sa ibang estudyante. Sinubukan ni Yangbin na ay bully si Sion noong nag-aaral si Sion. Naiinggit si Yangbin kay Sion dahil natalo siya ni Sion sa mathematics competition. Kahit na si Sion ay isang introvert na estudyante na walang kaibigan. Hindi siya natakot kay Yangbin at sa grupo niya. Wala na siyang pakialam sa pananakot ni Yangbin sa kanya. Dumating sa kanilang silid-aralan ang baseball team ng paaralan. Hinahanap nila ang isang estudyante na tinatawag na Yoon Soho. Gusto nilang maghiganti kay Yoon Soho sa pambubugbog sa mga kaibigan nila. Kahit na sinubukan nilang bugbugin siya kasama ng mga baseball bat, nagawa ni Yoon Soho na talunin sila dahil ex-fighter siya ng MMA. Pag-uwi ni Sion ay ibinigay niya ang kanyang Certificate of Appreciation sa kanyang ama. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama, ngunit hindi ipinagmamalaki ni Sion ang kanyang sarili dahil nalulungkot siya kahit nakasama niya ang kanyang pamilya. Nakatira lang si Sion sa kanyang ama simula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Kulang siya sa pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Masyadong abala ang kanyang ama sa kanyang mga gawain. Samantala, ang kanyang ina ay isang guro na nagtuturo sa malayo. Mahirap para kay Sion na makita ang kanyang ina. Araw-araw na lang niyang panoorin ang mga video ng kanyang ina. Dahil sa problema niya sa pamilya, naging reserved at reclusive na tao si Sion. Kinaumagahan, gaya ng dati, maagang dumating si Sion sa paaralan. Nakita niya si Suho na natutulog sa classroom nila. May klase sila sa physical education noong araw na iyon, ngunit hindi mahanap ni Sion ang kanyang tracksuit. Naniniwala siyang batang Bin ang nagnakaw nito. Bilang kinahinatnan, kinailangan ni Sion na magsuot ng kanyang uniforme sa klase ng pisikal na edukasyon. Si Sion ang nangungunang estudyante sa lahat ng klase maliban sa physical education class. Hindi talaga siya magaling sa physical education class. Nang matapos ang klase sa physical education, hinarap ni Seoon si Yangbin at ang kanyang grupo. Hiniling niya kay Yangbin na pabayaan siya. Nadama ni Yangbin at ng kanyang grupo ang kahihiyan ni Seoon. Kaya, sinakal nila siya at pinagbantaan. Biglang may dumating na teacher at humarang sa kanila. Napatigil si Yangbin at ang kanyang grupo sa kanilang ginawa. Nagbibiro lang daw sila. May transfer student na tinatawag na Bumsok classroom. Lumipat siya mula sa isang elite high school. Tumangging aminin si Bumsok na galing siya sa mayamang pamilya dahil ayaw niyang mapagsamantalahan. Dumating si Seoon at sinabihan si Yangbin na umalis sa desk niya. Inis na inis ni Yangbin sa kanya. Kumuha si Seoon ng panulat para protektahan ang sarili sakaling atakihin siya ni Yangbin. Biglang sinabi ni Suho kay Yangbin at sa grupo niya na tumahimik. Galit siya dahil ang kanyang pagtulog ay inistorbo ng mga ito. Sa gabi, gaya ng dati, si Yangbin at ang kanyang grupo ay tumambay sa isang club at umorder ng gamot. Araw-araw nilang ginagawa iyon. Nakilala ni Yangbin ang drug dealer na pinsan din niya. Tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung ang fentanyl na inorder niya ay ilapat sa balat ng tao. Sinabi sa kanya ng nagbebenta ng droga na magdudulot ito ng kalituhan, pagkahilo, panlalabo ng paningin, pagduduwal, at pagsusuka. Kinabukasan, may pagsusulit ang klase. Gaya ng dati, inihanda ng mabuti ni Sion ang sarili. Late na dumating si Yangbin sa school. Pinasama niya si Bumsok dahil gusto daw siyang makilala ng kanilang homeroom teacher. Si Bumsok pala ay dinala sa school canteen. Hiniling sa kanya ni Yangbin na ilapat ang fentanyl sa leeg ni Sion habang kumukuha sila ng pagsusuri mamaya. Pumayag si Bumsok na gawin ang sinabi ni Yangbin sa kanya dahil natatakot ito sa kanya. Nang kukuha na sila ng eksaminasyon, tinapik ni Bumsok ang leeg ni Sion mula sa likuran. Sabi ni Bumsok na may langaw sa leeg ni Sion. Noong una, galit si Sion sa kanya.
Ngunit matapos siyang tawagin ng guro, muling itinuon ni Sion ang kanyang pagsusuri. Habang kumukuha ng pagsusuri si Sion, biglang lumabo ang kanyang paningin. Nahihirapan din siyang manatiling nakatutok. Lumabas siya ng classroom para pumunta sa banyo. Pagbalik ni Sung sa kanyang silid-aralan, napagtanto niyang may fentanyl sa kanyang leeg. Bigla niyang sinampal ang pisngi niya. Nagulat ang buong klase sa kanya. Nakatutok ang mga ito sa kanya. Panay ang sampal ni Sung sa pisngi para manatiling nakatutok. Nang matapos ang klase sa pagsusulit, sinimulan nilang suriin ang kanilang mga sagot. Napagtanto ni Sung na mayroon siyang isang maling sagot. Napasimangot siya dahil doon. Tumayo siya sa kanyang upuan, nagdala ng panulat, at walang tigil na inatake si Yang Bin. Sinaksak din niya ng panulat ang kaibigan ni Yang Bin. Nahulog si Yang Bin mula sa kanyang upuan na puno ng dugo ang mukha. Walang tao sa silid-aralan ang nangahas na makialam kay Sion. Nang sinubukang tapakan ni Sion ang mukha ni Yang Bin ay bigla siyang pinigilan ni Suhuo at tinulak siya palayo. Akala niya ay sobra na. Inis na inis ni Sion sa kanya. Kumuha siya ng upuan para labanan siya. Sa kasamaang palad, nagawang iwasan ni Suhuo ang kanyang mga pag-atake. Biglang may dumating na teacher sa classroom nila. Dahil sa pangyayaring iyon, kinailangang ipasok sa ospital si Yang Bin para magamot. Si Cien ay dinala ng kanyang guro upang humingi ng tawad sa mga magulang ni Yang Bin, ngunit patuloy siyang pinapagalitan ng ina ni Yang Bin dahil sa galit nito sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sion na nilagyan siya ng fentanyl ni Yang Bin habang nagsusuri sila. Noong una, itinanggi ni Yang Bin na kanya ang fentanyl. Ngunit pinatunayan ni Sion ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng paghalungkat sa bag ni Yang Bin. Isang kahon ng fentanyl ang natagpuan sa kanyang bag. Laking gulat ng nanay ni Yang Bin nang makita iyon. Sa wakas, nagpa siya ang paaralan na ilipat si Yang Bin sa ibang paaralan. Napagkasundoan din nilang ilihim ang insidente ng paggamit ng droga ng kanilang estudyante para mapanatili ang kanilang magandang reputasyon. Pag-uwi ni Sion, wala siyang sinabi tungkol sa nangyari sa school noong araw na iyon. Hinala ng ama ni Sion na nakipag-away si Sion, ngunit hindi niya ito pinansin. Akala niya normal lang ang nangyari sa mga Bagets. Kinabukasan, galit na lumapit kay Sion ang dalawa sa mga kaibigan ni Yang Bin. Hiniling nila sa kanya na magkita sila pagkatapos ng paaralan. Ngunit walang kahit isang takot, hiniling ni Sion sa kanila na makipagkita sa kanya sa oras na iyon. Hindi na nila kailangang maghintay hanggang matapos ang paaralan. May galit na mga mukha, sinundan ng mga kaibigan ni Yang Bin si Sion sa isang banyo. Isinara ni Sion ang pinto ng banyo para walang makakita sa kanila. Hindi nila namalaya na dala na pala ni Sion ang paborito niyang sandata na panulat niya. Habang si Sion ay naglalakad palapit sa kanila, sila ay natatakot sa kanya. Naalala nila ang pangyayari kung saan nawawala ng kontrol si Sion. Hindi nila maigalaw ang kanilang katawan nang maalala nila ito. Tila, ayaw silang atakihin ni Sion. Sinabi lang niya sa mga ito na pabayaan siya. Paglabas ni Sion sa banyo ay pinuri siya ng lahat ng mga kaklase niya sa pagkatalo niya kay Yang Bin at sa grupo niya. Nainis si Sion sa kanila dahil bigla silang naging friendly sa kanya. All this time, iniiwasan nila siya at nagpanggap na parang wala. Si Yang Bin ay binisita ng kanyang pinsan. Binalaan ni Sokde si Yang Bin na huwag lumampas sa anumang bagay. Hiniling ni Yang Bin kay Sokde na bugbugin si Sion. Babayaran niya ito kung handa siyang gawin ito. Sa gabi, nang pauwi na si Sion, nakita niya si Suhuo na nagtatrabaho ng part-time. Kumbaga, bukod sa pagiging estudyante, nag-part-time din si Suhuo bilang food delivery courier sa isang restaurant. Pagkatapos ng klase, papasok siya sa trabaho para kumita ng pera para mabuhay. Simula nang mawalan siya ng mga magulang, sa lola na lang niya nakatira. Pero pagkatapos niyang magtrabaho, hindi na siya umuwi. Pinili niyang matulog sa paaralan sa halip dahil late siya sa paaralan kung sa bahay siya matutulog. Matapos malaman ni Sihan ang kwento ni Suho, hindi na niya ito ginigising tuwing umaga. Na-appreciate niya ang effort niya kaya hinayaan niya muna siyang matulog bago dumating ang lahat. Naging mas malapit sina Sihan at Suho sa isa't isa simula noon. Gayunpaman, hindi pa rin nasanay si Sihan na maging bukas sa ibang tao. Nakipagkita si Yang Bin kay Sukde para pag-usapan ang trabahong inaalok nito sa kanya kahapon. Si Sukde ay miyembro ng isang collection agency na nagpahiram ng pera at nangongolekta ng utang, kaya siya ay nawalan ng trabaho sa anumang trabahong may mataas na sweldo. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Bomsok na humingi ng tawad kay Sion sa kanyang nagawa. Inalok niya ang sarili na samahan si Sion sa ibang paaralan para sa pagtuturo, ngunit hindi siya pinansin ni Sion. Biglang napatigil si Sion ng barkada ni Yang Bin at Sukde. Sinama nila si Sion. Matapos makita iyon ni Bomsok ay agad niya itong sinumbong kay Suhuo.
Noong una, walang pakialam si Suhuo dahil hindi niya iyon negosyo. Kailangan din niyang pumasok sa trabaho pagkatapos nito. Ngunit pagkatapos sabihin ni Bomsok na babayaran niya ito ng doble ng kanyang sweldo, nagbago ang isip ni Suhuo. Hinanap niya agad si Sion. Sa isang tahimik na eskinita, si Sion ay tinatakot ni Sokde at ng kanyang barkada. Dahil si Sion ay isang taong palaging nagsusuri at nagkalkula ng kanyang mga aksyon, nagawa niyang labanan ang mga ito. Ngunit nang ibinaba ni Sion ang kanyang bantay, muli siyang inaatake. Ginamit ni Yang Bin ang sandaling ito para makaganti sa kanya sa pamamagitan ng walang humpay na pambubugbog sa kanya. Sinubukan din niyang baliin ang kamay ni Sion para hindi siya makapag-aral. Pero biglang dumating si Sok para iligtas si Sion. Nagawa niyang talunin si Yang Bin at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kakayahan. Pero hindi pa tapos ang laban nila. Tanong ni Sokde kay Sok na isa-isang lumaban. Nang makita ni Yang Bin at ng kanyang mga kaibigan si Sion na mag-isa. Gusto nila itong bugbugin muli. Lumalala ang sitwasyon. Gustong salakayin ni Yang Bin si Sion gamit ang isang bote. Hindi na siya napigilan ni Sok dahil patuloy siyang inaatake ni Sokde. Buti na lang at biglang dumating si Bomsok para iligtas si Sion. Sa wakas ay umalis si Sokde at nagpasya na palayain si Sion at ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nakatayo lang si Yang Bin at napagtantong natalo na naman siya. Simula ng pangyayaring iyon, mas naging malapit sa isa't isa si Sion at ang iba pa. Dinala ni Su sina Bomsok at Sion sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi niya sa kanila na tulungan siya sa pagtatrabaho dahil na-late siya sa pagpasok sa trabaho. Ginugol nila ang kanilang gabi ng magkasama sa pamamagitan ng hapunan sa restaurant na iyon. Pero gaya ng dati, hindi pa rin nasanay si Sion na makipag-usap sa mga tao. Galit ang amo ni Sokde na tinawag na Gilso dahil sa pangyayari. Hindi niya nagustuhan kung kumuha ng ibang trabaho si Sokde. Pinarusahan niya si Sokde sa pamamagitan ng paghampas sa kamay ng isang blok ng kahoy. Pagkatapos noon, nakipagkita si Sokde kay Yang Bin para hilingin na dalhin si Sion sa kanya. Nakatagpo ni Sion ang isang miyembro ng gang ni Sokde na tinatawag na Yang Yi na nagnanakaw ng isang bagay sa isang supermarket. Hindi siya pinansin ni Sion at nagkunwaring hindi niya iyon nakita. Nang siya ay aalis na pagkatapos bumili ng payong, si Yang Yi ay naging palakaibigan sa kanya. Hiniling niya kay Seoon na pumunta sa isang restaurant kasama niya. Walang nagawa si Seoon kundi tanggapin ang alok niya. Inamin ni Yang Yi kay Seoon na nagsimula siyang magkaroon ng crush sa kanya. Hiningi din niya ang mga numero ng telepono ni Seoon. Nangongolekta si Hilsu ng mga pagbabayad ng mga utang mula sa isang estudyante sa high school na may utang sa kanya ng pera. Ibinigay ng estudyanteng iyon ang kotse ng kanyang ina bilang mahabang garantiya dahil hindi niya nabayaran ang kanyang mga utang. Kahit na binigyan niya si Hilso ng kotse bilang mahabang garantiya, binyantaan pa rin siya ni Gilso na papatayin siya at ang kanyang mga magulang kapag hindi niya nababayaran ang kanyang mga utang sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, nang iimpake ni Yang Bin ang kanyang mga gamit sa silid-aralan, pinakiusapan niya si Sion na makipag-usap sa kanya. Gusto pala ni Yang Bin na maging testigo ng korte si Sion para tumstigo na wala siyang anumang fentanyl dahil ayaw niyang mailagay sa youth detention center. Sinabi niya sa kanya na siya na lang ang pag-asa ng kanyang mga magulang. Sumama ang loob ni Sion sa kanya, kaya pumayag siyang gawin ang gusto niya. Si Sion ay papunta sa court kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero dinala sila ni Yung Bin sa isang car park ng isang building. Hinala siya ni Sion at ng kanyang mga kaibigan dahil hindi sila pumunta sa korte. Malamang, nagsinungaling si Yung Bin at niloko sila para makilala si Gilso at ang kanyang barkada. Hiniling ni Gilso sa kanila na bayaran siya ng 15,000 dahil wala siyang health insurance para masakop ang naputol na kamay ni Sokde. Pero hindi naalala ni Su na nasugatan niya ng husto ang kamay ni Sokde. Si Hilso ang nabali ng kamay ni Sokde at saka sinisi si Suo. Ginawa niya ito upang makakuha siya ng pera mula sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan sila ni Hilso na bayaran siya sa loob ng 3 araw. Kung hindi nila magawa, kailangan nilang magpahiram ng pera mula sa kanya upang bayaran siya. Kitang-kita namin kung gaano koloko at manipulative si Hilso. Nagbanta pa siyang papatayin sila kapag tumanggi silang gawin ang sinabi niya. Pagkatapos ng hindi gustong pagkikitang iyon, si Sion at ang kanyang mga kaibigan ay sinundan at pinapanood ni Hilso at ng kanyang barkada araw-araw. Tinawagan ni Sion si Yang Yi para humingi ng paliwanag tungkol sa problemang kinakaharap. Umaasa siyang mabibigyan siya ni Yang Yi ng mahalagang impormasyon. Sa wakas ay napagkasundoan nilang magkita sa isang restaurant. Sinabi ni Yang Yi kay Sion kung sino si Hilso. Tila, si Hilso ay isang uri ng tao na gagawin ang lahat para sa pera, kabilang ang pagpatay.
Sinabihan ni Yang Yi si Sion na bayaran si Hilso kung ayaw niyang malagay sa anumang panganib. Sinabi rin niya sa kanya na si Hilso ay kaibigan ng maraming gangster kaya mahirap tumakas sa kanya. Ninanakaw ni Bumsok ang relo ng kanyang ama upang maibenta niya ito at magkaroon ng pera na pambayad kay Gilso. Sa wakas, 3 araw na ang lumipas mula ng banta ni Gilso si Sion at ang kanyang mga kaibigan. May meeting sila sa isang kwarto. Nakuha ni Bumsok ang 15,000 mula sa pagbebenta ng relo ng kanyang ama. Ngunit sinabi niya sa kanila na nakuha niya ang pera sa kanyang ama, si Sion, at si Suhuo ay galit sa kanya dahil hindi sila naniniwala na ang ama ni Bumsok ay handang magbigay sa kanya ng ganoong kalaking pera. Kahit na mayroon silang pera, tumanggi silang ibigay ang perang iyon kay Gilso ng libre. Nagpasya silang tumawag na lang ng pulis. Sinabi ni Sian sa kanila ang tungkol sa mahahalagang impormasyon na nakuha niya kay Yoonji kagabi. Malamang, si Gilso ay may ilegal na site ng pagsusugal para sa mga menor de edad. Lalo na para sa mga estudyante sa high school, ang mga tao ay makakatanggap ng 50 ng libre para sa bawat account na kanilang nerehistro sa site ng pagsusugal ng Gilso na pinapatakbo sa ibang bansa. Sinabi ni Yeonji na ang site ng pagsusugal ay isang pandaraya, ang mga manlalaro ay mananalo at makakatanggap ng maraming bonus para sa ilang mga unang laro, ngunit pagkatapos nilang maadak dito, gagamitin ng may-ari ng site ang kanilang pagkagumon upang kunin ang kanilang pera at talunin sila sa bawat laro. Kung saan may mga manlalaro sa mga site ng pagsusugal, tiyak na magiging gang ni Gilso kapag naubusan ng pera ang mga manlalarong iyon. Lalapitin sila ng gang ni Gilso para pautangin sila ng pera para patuloy silang maglaro sa sogalan. Bilang kinahinatnan, ang mga manlalaro ay magkakaroon ng utang sa kanila at hindi mabayaran ang kanilang mga utang dahil nawala ang lahat ng kanilang pera sa site ng pagsusugal. Isa iyon sa masamang diskarte ni Gilso na pagsamantalahan ang mga bata para maadek sa pagsusugal, kaya maaari silang magpahiram ng pera sa kanya at ibigay sa kanya ang kanilang mga mahahalagang bagay na may mahabang garantiya. Tulad ng mga kotse, gold bar, at iba pa. Sinabi rin ni Yang Hee kay Sin na inilagay ni Gilso ang kanyang mga mahahalagang bagay tulad ng mga transaksyon, droga, at iba pa, sa isang straw box. Dahil doon, gusto ni Sin na tumawag ng pulis at dalhin sila sa lugar na iyon. Sa lahat ng ebidensya sa loob ng straw box na iyon, si Gilso ay arestuhin ng pulis. Pagkatapos ng klase, hinihintay ni Gilso at ng kanyang barkada si Sion at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Suso na makikilala niya si Gilso ng mag-isa. Plano niyang hilingin kay Gilso na dalhin siya sa kanyang opisina para pag-usapan ang tungkol sa gambling site ni Gilso. Pagdating niya doon, sasabihin niya kay Sion ang lokasyon niya para matawagan ni Sion at madala ang mga pulis doon. Noong una, nagulat si Gilso na alam ni Suso ang tungkol sa kanyang site sa pagsusugal. Sinabi ni Suso na sinabi sa kanya ng pinsan ni Sokde na si Yang Bin ang tungkol dito. Sa wakas ay isinama ni Gilso si Suho sa kanyang opisina dahil wala siyang pagpipilian. Bago sila umalis, sinabi ni Yang Hee kay Gilso na mananatili siya sa paaralan para hintayin si Bumsok pagkatapos noon, nakilala ni Yang Hee si Sion para ibigay sa kanya ang address ng opisina ni Gilso. Hindi agad nalaman ni Sion na hindi na kailangang sumama si Suho kay Gilso para makuha ang address ni Gilso. Nag-aalala si Bumsok kay Suho. Gusto niyang sundan siya ng taxi. Binitawan siya ni Sion dahil gusto niyang makita kung ibinigay sa kanya ni Yang Hee ang tamang address. Inusisa ni Sokde si Yang Hee dahil sa pagkakakilala niya kay Sion at paglalahad ng ganoong mahalagang impormasyon sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yang Hee na may sakit siya kay Gilso. Plano niyang tawagan siya ng pulis. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay sa ilalim ng panggigipit ni Gilso magpakailanman. Dumating si Suho sa opisina ni Gilso. Binigay niya agad ang address ni Gilso kay Sion. Kapareho iyon ang address na ibinigay ni Yang Hee. Pumasok si Suho sa loob ng opisina dahil laging nagbabantay si Gilso. Hiniling niya kay Suho na ibigay sa kanya ang kanyang telepono. Naghinala siyang may pinaplano si Suho. Tumanggi si Suho na ibigay ang kanyang telepono. Ang ulo niya ay natama ng isang bakal na patpat na nahulog mula sa kanyang upuan. Sa wakas ay nalaman ni Gilso ang tungkol sa plano ni Suho na tumawag ng pulis sa kanya. Matapos niyang malaman ang tungkol dito ay nag-impake siya ng mga gamit at agad na umalis sa lugar na iyon. Dumating doon si Bumsok at nakasalubong niya si Gilso na nagtatangkang tumakas. Hindi alam ni Bumsok kung kailan nangyari kaya sinubukan niyang ibigay kay Gilso ang pera dahil lumala na ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Gilso ang pera at isinama niya si Bumsok para umalis sa lugar na iyon. Papunta si Sian sa opisina ni Gilso. Pagdating niya at ng mga pulis doon, wala silang nakitang tao. Nahinto ang paghahanap ng mga pulis dahil doon.
Napag-alaman din nilang wala silang warrant of arrest kaya hindi na nila naituloy ang kanilang paghahanap. Dahil hindi siya tinulungan ng pulis, pinasok ni Sung ang bahay sa pamamagitan ng pag-akyat sa dingding at pagsira sa pinto. Nagulat siya nang makita ang dugo sa sahig. Akala niya ay dugo iyon ni Sung. Sinubukan niyang tawagan si Sung sa phone pero hindi sinasagot ni Sung ang tawag niya. Nagulat si Sung nang malaman na ang mga transaksyon, droga, at iba pang mahahalagang bagay ni Hilsu sa strongbox ay kinuha ni Hilsu. Nagkaroon ng bagong problema si Sokde. Nalaman ni Hilsu na nakipagsabuatan sina Sokde at Yang Yi sa CN laban sa kanya. Nagbanta si Hilsu na ipagbibili ang kapatid ni Yang Yi na tinatawag na Song Chan kung hindi pumunta sina Sokde at Yang Yi sa Mangdodong. Nagpa siya si Sokde na makipagkita kay Hilsu. Ibinigay niya ang kanyang bank card kay Yang Yi para makahanap ito ng hotel na mapagtataguan. Ngunit ayaw ni Yang Yi na makilala ni Sokde si Hilsu ng mag-isa. Gusto niyang sumama sa kanya. Hiniling niya kay Seon na mag-download ng application na nagbibigay daan sa kanya na magbahagi ng lokasyon, kaya masusubaybayan ni Seon ang lokasyon ni Sokde at Yang Yi. Si Hilsu at ang kanyang barkada ay naghihintay kina Sokde at Yang Yi. Tila, kinuha nila si Bomsok at Suho bilang kanilang mga hostage, si Seon ay patungo sa kinaroroonan ni Yang Yi. Dahil nalaman ni Hilsu ang tungkol sa sabuatan ni Yang Yi, hinamon ni Sokde si Hilsu para makipag-away. Ngunit dahil nabali pa rin ang kamay ni Sokde, nahirapan siyang labanan si Hilsu, walang humpay siyang inatake ni Hilsu. Hindi na natulungan ng batang Hee si Sokde dahil dinakip siya ng barkada ni Hilsu. Gustong patayin ni Hilsu si Suho at Bomsok, ngunit biglang bumangon si Sokde at inatake siya. Kahit medyo nahirapan siya, nilabanan pa rin niya si Sokde. Natalo siya ni Hilsu na gumamit ng kutsilyo para salakayin siya. Biglang tinulungan ni Yong-hee si Sokde sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ni Hilsu, ngunit bilang isang babaeng walang kasing lakas tulad ni Hilsu, hindi niya kayang labanan si Hilsu nang sakal siya nito. Sa kabutihang palad, narinig ang tunog ng sirena mula sa sasakyan ng pulis. Mabilis na tumakas si Hilsu at ang kanyang barkada. Dumating si Seon at sinabihan si Hilsu na sumuko dahil pinalibutan sila ng mga pulis. Bumalik si Hilsu at ang kanyang barkada matapos tulungan ni Seon sina Bomsok at Suho na makatakas. Ang tunog pala ng siren ay galing lang sa telepono. Nag-away hanggang ni Hilsu at ang grupo ni Seon. Tatakas na sana sina Sokde at Yang Yi mula sa lugar na iyon nang may makita silang ilang pulis na dumating doon. Si Seon pala, ginamit ang siren sound audio para linlangan si Hilsu at ang kanyang barkada, kaya iisipin nilang hindi darating ang mga pulis. Sinubukan ng isang pulis na arestuhin si Hilsu at ang kanyang barkada gamit ang kanyang baril, habang hinahabol ng isa pang pulis sina Sokde at Yang Yi. Sa kasamaang palad, nakatakas si Hilsu sa kanila, hinabol ni Seon si Hilsu mag-isa. Hinahabol ni Seon si Gilso hanggang sa matagpuan niya ito. Nag-away sila. Sa kabila ng walang kasing lakas si Seon gaya ni Gilso, ang kanyang pagtatangka na labanan si Gilso ay nagawang makapagpabagal kay Gilso. Biglang dumating si Suho at iniligtas si Seon. Nag-away sina Suho at Gilso. Sa kabila ng MMA fighter ni Suho, medyo nahirapan siyang labanan si Gilso ng mag-isa. Nagtagumpay sina Seon at Suho na talunin si Gilso. Sa wakas ay nahuli na rin nila ang kriminal na nanunumbat sa maraming estudyante. Isinuko ni Sokde ang sarili sa pulis. Sinabi niya kay Yang Hee at Song Chan na tumakas. Ang kasong kriminal na ito ay hahawakan ng isang abogado na nagkataong katulong ng ama ni Bomsok. Sinabi ng abogadong iyon na hindi niya pag-usapan ang tungkol sa kasong ito sa mga magulang ni Seon, ngunit sasabihin niya ito sa ama ni Bomsok. Dahil si Bomsok ay nagmula sa lubos na iginagalang at mayamang pamilya, sinumang nanakit sa kanya ay tatanggap ng mabigat na parusa. Hiniling ng abogado kay Bomsok na bugbugin si Hilso ayon sa gusto niya. Wala siyang pakialam kung nasa police station sila. Hindi gustong bugbugin ni Bomsok si Hilsu. Kinukutya siya ni Hilsu sa pagsasabing siya ang pinakamahina sa kanyang mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Hilsu na hindi siya tinuturing ni Suho at Seon bilang kanilang kaibigan. Lumabas si Seon sa police station at nakita si Yang Hee na naghihintay sa kanya sa labas. Gusto ni Yang Hee na humingi ng tawad sa kanya at kay Suho. Pumunta sila sa ospital para bisitahin si Suho. Sinabi ni Seon kay Suho na gustong ilihim ng ama ni Bomsok ang kaso. Parang gustong humawak ng kaso ng tatay ni Bomsok na parang sila ang nakahuli kay Hilso at sa barkada nito. Hindi iyon pinansin ni Seon. Ang mahalaga sa kanya ay naaresto si Hilso at ang kanyang barkada. At saka, ang ama ni Bomsok ay nagbayad ng mga gastos sa ospital ni Suho, tila. Ang ama ni Bomsok ay isang miyembro ng parliament na tinawag na Jinwon. Siya ay isang lubos na iginagalang na tao.
Bilang kanyang paghingi ng tawad, inalok ni Young-hee ang kanyang sarili na samahan si Suho sa ospital. Maaari siyang matulog sa isang bakanteng kama. Sinabi ni Young-hee na nagda-date sila ni Seon. Pag-uwi ni Seon, nakaramdam na naman siya ng kalungkutan. Walang nagtanong kung nasaan siya. Nagpasya siyang bumalik sa ospital. Dala rin niya ang paboritong pagkain ni Suho. Nagulat si Suho dahil inalagaan siya ni Seon sa kabila ng kanyang malamig na personalidad. Sa bahay ni Bomsok, pinagalitan ng ama ni Bomsok si Bomsok dahil nasangkot siya sa mga pulis. Hindi niya ito nagustuhan dahil maaaring masira ang kanyang magandang reputasyon. Pagkatapos, pinarusahan niya si Bomsok sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng golf stick. Hinangaan ng mga kaskwela ni Seon si Seon at ang kanyang mga kaibigan dahil nahuli nila si Gilso at ang kanyang barkada. Simula ng pangyayaring iyon, mas naging malapit sa isa't isa si Seon at ang kanyang mga kaibigan. Gusto nilang mag-hangout together. Sinabi ni Seon kay Bomsok na naging kaibigan nila si Yoonji at tumira sa bahay ni Suho. Sabi ni Suho, yayain niya si Yoonji na tumambay sa kanila. Pakiramdam ni Bomsok ay hindi siya pinansin dahil sa presensya ni Yoonji. Pakiramdam niya ay hindi siya kasama sa grupo. Nagalit siya nang malaman niyang hindi siya sinundan ni Suho sa Instagram. Sinundan pa ni Suho si Yoonji kahit isang gabi pa lang silang magkakilala. Simula nang sumali si Yoonji sa grupo nila, mas nakausap ni Suho si Yoonji kaysa kay Bomsok. Naramdaman ni Bomsok na nagkunwari si Yoonji na wala siya. Dahil doon, hindi na-enjoy ni Bomsok ang kanilang pagsasama. Nang pumunta sila sa isang karaoke bar, mas naging malungkot si Bomsok, kaya lumabas siya ng kanilang kwarto para bumili ng inumin para i-refresh ang sarili. Nakatagpo siya ng ilang mga bata na nang-aapi sa kanya mula sa dati niyang paaralan. Nagtago siya sa kanila dahil wala siyang gustong gawin sa kanila. Pagbalik niya sa kwarto nila, inilabas niya ang galit niya kay Yoonji dahil sinagot ni Yoonji ang tawag ng mga bully niya. Lalong hindi nagustuhan ni Bomsok si Yoonji, lalo na noong naramdaman niya mas pinili ni Suho na kampihan si Yoonji kaysa sa kanya. Dumating sa kwarto nila ang mga bully niya. Naabala sila sa pagiging unfriendly ni Seon kaya pinili nilang umalis at tawagan si Bomsok sa ibang pagkakataon. Hindi alam ni Seon kung sino sila dahil walang sinabi sa kanya si Bomsok tungkol sa kanila. Kinabukasan, natutulog si Bomsok sa silid-aralan. Naistorbo siya sa ingay ng ilang estudyante sa classroom niya. Sinabihan niya silang tumahimik pero pinagtawanan siya ng mga estudyanteng iyon. Nakaramdam ng hiya si Bomsok sa kanila, kaya galit siyang lumapit sa kanila. Lalong nagalit siya sa mga ito pagkatapos nilang sabihin na naging conceited si Bomsok simula nang sumali siya sa grupo ni Seon at Suho. Sinubukan siyang pakalmayan ni Seon at Suho. Nagulat si Suho nang hilingin sa kanya ni Bomsok na itigil ang paghawak sa kanya. Simula ng insidenteng iyon, naging unstable ang mental state ni Bomsok. Natakot din siya sa mga bully niya na patuloy na tumatawag sa kanya sa telepono. Naglaktawan siya ng mga klase ng ilang araw at hindi sinabi sa sino man ang tungkol sa kanyang kalagayan. Nagpa siya sina Seon at Suho na bisitahin ang bahay ni Bomsok para tingnan siya. Namangha sila sa engranding marangyang bahay ni Bomsok. Kumpirmadong totoo ang chismis na mayaman ang mga magulang ni Bomsok. Sinabi sa kanila ni Bomsok na hindi siya biological na anak ng kanilang mga magulang, tila. Inampon si Bomsok nang maging politiko ang kanyang ama. Sinabi sa kanila ni Bomsok kung bakit siya nawala at lumaktaw sa mga klase ng ilang araw, mula nang makaharap niya ang mga bully niya sa dati niyang paaralan. Ang mga bullies na iyon ay patuloy na tumatawag sa kanya sa telepono at humihiling sa kanya na makipagkita sa kanila. Napasimangot siya dahil doon. Naranasan pa niyang mag-flashback ang nakaraan niyang traumatic incident kapag araw-araw siyang binubugbog ng mga bully niya. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit lumipat si Bomsok sa dati niyang paaralan. Matapos marinig ni Sugo ang tungkol sa kwento ni Bomsok, sinabihan niya si Bomsok na tawagan ang kanyang mga bully. Gusto niyang pagsisihan nila ang kanilang ginawa at humingi ng tawad kay Bomsok. Sina Suho at si Hen ay sumama kay Bomsok upang makipagkita sa mga bully ni Bomsok sa isang karaoke bar. Sa buong lakas ng loob, pumasok si Bomsok sa kanilang silid at hiniling sa kanila na humingi ng tawad sa kanya. Pinagtawanan siya ng mga bully ni Bomsok matapos nilang marinig ang sinabi niya. Tumanggi pa silang aminin ang kanilang ginawa sa kanya. Nagkunwari silang maganda ang relasyon nila ni Bomsok. Ngunit matapos silang pagbabantaan ni Suho, sa wakas ay humingi sila ng tawad at pinagsisihan ang kanilang ginawang kalahating puso. Biglang sinampal ni Bomsok ang isa sa kanila. Naprovoke sila sa sampal na iyon. Nawala sa kontrol si Bomsok. Kumuha siya ng microphone at sinubukang hampasin sila nito. Nang makita siya ni Suho ay agad niya itong pinigilan dahil pumunta sila sa lugar na iyon para humingi ng tawad kay Bomsok at hindi para maghayganti sa kanila. Nagulat ang
Mga bully ni Bumsok nang makitang nawala ng kontrol si Bumsok. Siang told them to stop calling Bumsok from now on. Nag-away sina Bumsok at Su dahil hindi nagustuhan ni Bumsok na pinigilan siya ni Su na maghiganti sa kanyang mga nananakot. Sinabi rin ni Bumsok kay Suho na galit siya sa kanya dahil pakiramdam niya ay tinatrato siya bilang subordinate ni Suho. Pakiramdam niya ay hindi siya tinuturing ni Suho bilang isang kaibigan dahil palagi siyang inuutusan ni Suho. Hindi sumang-ayon si Suho sa sinabi ni Bumsok dahil palagi silang magkakaibigan sa lahat ng oras na ito. Ilang beses na rin daw niyang tinulungan si Bumsok. Nagalit si Suho nang sabihin ni Bumsok na babayaran niya ang lahat ng ginawa niya para sa kanya. Pumagit na si Sion sa kanilang dalawa at hinayaan si Bumsok. Hindi naman galit si Bumsok kay Sion, hindi ito nagalit sa kanya at palaging nirerespeto. Sa wakas, nagpasya siyang umuwi mag-isa. Lumalabas, patuloy pa rin siyang tinatawagan ng kanyang mga maton sa telepono at sinusubukang hanapin kung nasaan siya. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Bumsok ang grupo ni Jungchan at Taehyun. Kasabay nito, natagpuan ng kanyang mga bully kung nasaan siya. Sa kabutihang palad, pinili ni Jungchan at ng kanyang grupo na pagnakawan ang mga bully na iyon sa halip na si Bumsok dahil alam nilang mga estudyante ng elite high school ang mga bully na iyon. Takot ang mga bully na iyon sa grupo ni Jungchan na nananakot sa kanila. Wala silang magawa kundi gawin ang gusto nila sa pamamagitan ng paglilipat ng pera sa kanila. Nakatayo lang si Bumsok at pinapanood sila. Bigla niyang binugbog ang isa niyang bully na pinuno ng grupo at saka tumakbo palayo. Masaya sina Taehan at Jungchan nang makitang nawala ng kontrol si Bumsok. Dinala ni Bumsok ang kanyang galit sa kanyang mga nananakot dahil sa pambubuli na ginawa nila sa kanya, ang pang-aabuso mula sa kanyang ama, at ang pagbubukod sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sumali si Bumsok sa grupo ni Jungchan. Sabay silang uminom sa isang club. Nagustuhan siya ng mga bagong kaibigan ni Bumsok nang bayaran ni Bumsok ang lahat ng kanilang mga bayarin. Pakiramdam ni Bumsok ay nakahanap na siya ng mga kaibigan na gumagalang sa kanya. Sinundan din siya ng mga ito sa Instagram. Akala niya nakahanap na siya ng mga totoong kaibigan. Nagpa siya siyang i-unfollow ang Instagram account ni Suho. Kinabukasan, late na dumating si Bumsok sa school dahil nalasing ito kagabi. Sinubukan siyang kausapin ni Sion, ngunit hindi siya pinansin ni Bumsok. Pinili ni Bumsok na makipag-usap sa grupo ni Jungchan sa halip. Ang grupo ni Jungchan ay nagpasalamat sa kanya sa pagbabayad para sa kanilang mga inumin at sa mga hotel kung saan sila natulog kasama ang ilang mga kababaihan, tila. Nakuha pa rin ni Bumsok ang perang kinita niya sa pagbebenta ng relo ng kanyang ama. Dahil akala ni Sion ay nagbago na si Bumsok, hinarap niya ito tungkol dito. Noong una, sinabi ni Bumsok na walang nangyari. Ngunit sa wakas ay sinabi sa kanya ni Bumsok na galit siya kay Suho sa pagtrato sa kanya na parang subordinate at hindi isang kaibigan. Si Bumsok ay tumambay muli kasama si Jungchan at ang kanyang grupo sa isang club. This time, tumambay na rin sila ni Yangbin at mga schoolmates niya. Natuwa si Yangbin nang makita si Bumsok. Ipinakilala niya si Bumsok sa kanyang mga kaibigang babae at sinabi sa kanila na siya ay isang miyembro ng anak ng parlamento. After that girls heard that, niligawan nila si Bumsok. Ipinakilala din ni Yangbin si Bumsok sa isang manlalaban sa kanyang paaralan na nagngangalang Wuyeng. Tapos, pinag-usapan nila si Suho. Galit sila kay Suho dahil parati itong boss at minamalas ang iba. Gustong maghiganti ni Yangbin kay Suho. Sinundo ni Suho si Sion mula sa isang pagtuturo. Tinuruan niya si Sion na magtrabaho bilang delivery courier. Tapos, nagkwento si Sion tungkol kay Bumsok. Akala niya ay si Bumsok ang ginagamit ng grupo ni Jungchan matapos nilang malaman na si Bumsok ay galing sa mayamang pamilya. Akala niya ay naging kaibigan nila si Bumsok para lang sa kanyang pera. Pero iba ang iniisip ni Suho. Akala niya ay si Bumsok ang gumamit ng grupo ni Jungchan dahil mas naging malapit sila sa isa't isa. Gagawin nila ang anumang nais ni Bumsok na gawin nila at gawin siyang sikat na estudyante, araw-araw. Naging mas malapit si Bumsok sa grupo ni Jungchan. Pakiramdam ni Bumsok, siya ay talagang hinahangaan at iginagalang ng kanyang mga bagong kaibigan. Lumipat pa si Bumsok sa ibang desk para maupo malapit kina Jungchan at Taehan. Nag-aalala si Sion kay Bumsok pagkatapos niya itong makita. Naniniwala siya na si Bumsok ay hindi isang troublemaker. Akala niya nagawa lang iyon ni Bumsok dahil sa sobrang pag-iisa niya. Sinabihan ni Sion ng grupo ni Jungchan na lumayo at itigil ang pagkuha ng pera kay Bumsok, ngunit hindi siya pinansin ng grupo ni Jungchan at sinabing si Bumsok ang may gustong gawin ang mga bagay na iyon. Sa oras ng tanghalian, pumila ang mga estudyante para kumuha ng kanilang pananghalian. Biglang dumating ang grupo ni Jungchan at pumila.
Inis na inis ni Suho sa kanila. Binalaan niya si Yang Chan at ang kanyang mga kaibigan na pumila. Nakatayo lang si Bumsok at tumanggi na gawin ito. Galit si Suho sa kanya. Binagsak niya si Bumsok sa lupa. Sinabihan siya ni Sung na huminto. Umalis si Bumsok sa lugar na iyon nang may matinding damdamin. Hiniling niya kay Yang Chan na maghanap ng taong mababayaran niya para bugbugin si Suho. Inirerekomenda siya ni Yang Chan na kunin si Wu Yang, ang kaklase ni Yang Bin, mula sa ilang mga video na na-upload sa internet. Kitang-kita nila na magaling talagang makipaglaban si Yang Chan. Sinabi rin na sasali si Wu Yang sa UFC. Sa wakas, dinala si Bumsok sa Wu Yang. Babayaran ni Bumsok si Wu Yang ng $1,000 kung kaya niyang talunin si Suho. Gusto niyang gawin ito ni Wu Yang sa Sabado kung kailan magbi-birthday si Suho. Tinanggap ni Wu Yang ang kanyang alok at saka umalis sa lugar na iyon. Sinabi ni Taehyo ng isang kwento na si Wu Yang ay minsang binugbog ni Suho sa isang kompetisyon noon. Naniniwala si Yang Chia na mananalo si Wu Yang sa pagkakataong ito. Binalak nilang saktan si Suho para mahihirapan siyang labanan si Wu Yang. Pinutol nila ang brake cable ng motorsiklo ni Suho habang siya ay nagtatrabaho. Gaya ng inaasahan nila, hindi nakasakay ng maayos si Suho sa kanyang motorsiklo na sa wakas ay naaksidente siya. Mula sa aksidenteng iyon, kinailangan ni Suho na maglakad ng malapit dahil nasugatan ang kanyang binti. Naniwala si Suho na si Bumsok ang may gawa nito, pero wala siyang sinabi kay Sion. Ngayon ay Sabado, nakaarawan din ni Suho. Inihanda ni na Sion at Yoonji ang lahat para sorpresahin si Suho. Sinubukan ni Bumsok na tawagan si Suho sa telepono para hilingin na makipagkita sa kanya. Pero hindi sinagot ni Suho ang tawag niya. Nagpadala ng ilang mensahe si Bumsok kay Yoonji. Gusto raw niyang makilala si Yoonji para bigyan ng birthday gift si Suho. Sinabihan ni Bumsok si Yoonji na huwag sabihin ito kahit kanino dahil gusto niyang sorpresahin si Suho. Hindi sinabi ni Yoonji kina Sion at Suho na lumabas muna siya para makipagkita kay Bumsok. Naging mabait si Bumsok sa kanya. Pero bigla siyang napangiti dahil natuloy ang plano niya. Binalak niyang kunin si Yang Hee bilang isang hostage para salubungin siya ni Suho. Hinihintay ni na Sion at Suho si Yang Hee na hindi pa rin bumabalik. Hindi. Sinasadyang nakita ni Sion ang telepono ni Suho kung saan nakatanggap siya ng ilang mensahe mula kay Bumsok. Nagpadala si Bumsok ng address para pumunta si Suho at makipagkita sa kanya. Sinabi rin niya na kinuha niya si Yang Hee bilang kanyang bihag. Napagtanto ni Sion na si Yang Hee ay nakulong ni Bumsok. Sinagot ni Sion ang mga mensahe ni Bumsok sa pagsasabing pupunta siya doon. Pagkatapos noon, binura niya ang chat at sinabihan si Suho na lalabas siya. Ayaw niyang malaman ni Suho ang tungkol dito. Dumating si Kan sa kinaroroonan ng Bumsok na mag-isa na may hawak na wrench. Nagulat ang lahat nang makita si Kan sa halip na si Suho. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.